Price war madalas nangyayari sa transient house business. So ano nga bang dapat gawin 'pag may ganito? Huwag po kayong sumali sa price war kasi kayo din ang mahihirapan. Kasi kung yung presyo nyo ay sobrang baba, napakahirap magtaas, saka malo-loss nyo rin naman yung mga client nyo 'pag nagtaas kayo. Ba't nyo pa papatagalin? Ibig sabihin ko, marami pong mga client diyan, marami tayong puwedeng maging guest. So, huwag po kayong mag-stick sa sobrang baba ng presyo for the sake lang na laging mapuno yung mga unit nyo because in the end of the day, akala nyo kumikita kayo pero ang totoo, nagpapagod lang pala kayo. Saka mabe-burnout kayo niyan. Sobrang baba ng presyo nyo, pagod kayo, tapos hindi nyo mapasahod yung sarili nyo. So, hindi maganda sa long game ng ating negosyo. Especially rental property business is a long game. So, wag na wag kayong sasali sa price war. Hayaan nyo na sila. Kasi ang mangyayari niyan, pag nag-stay kayo sa mababang presyo, hindi kayo makakapagbigay ng magandang service. Kasi sa mindset nyo, mura lang naman ako, bakit pa ako mag-e-effort na pagandahin pa yung service ko? Kasi mura lang naman ang binayad sa akin. So, ganun ang magiging mindset nyo. And it's not good for long game sa business nyo. And yung mga guest din, hindi na uulit sa inyo. Pag ganyan, papangit yung service nyo. Saka hindi lahat ng guest naghahanap ng mura. Maraming yung guest ang hinahanap is magandang service. Yung may-ari, madaling kontakin. Yung pag may problema sila sa unit, ang bilis nyong kumilos.